Oh, mula sa discount sa Divisoria, pag-usapan naman po natin ngayon ang Diskwento Caravan. Matapos po punahin ng ilang netizens ang Diskwento Caravan dyan po sa Tacloban City, di raw po maiwasan ng Department of Trade and Industry na sumama ang loob. Pinupuno kasi ang DTI na sa halip na ibenta, bakit di na lang daw ipamigay ang mga produkto sa mga nasalanta. At kaunay po niyan, makakausap natin si DTI Undersecretary Zenaida Maglaya. Ma'am Seni, good morning po. Good morning, Ivan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yusek, pakipaliwanag nga po sa publiko, ano nga ba ang sistema nitong Diskwento Caravan? Opo, maraming salamat. Ang kalakaran po sa Diskwento Caravan na ginagawa na natin ng simula pa noong 2009 ay ang mga suppliers mismo ang sumasama sa atin dito at sila mismo ang nagbebenta ng mga produkto. Wala pong pagmamayari ang DTI sa anumang mga items o bagay na binibenta sa Diskwento Caravan. At ito'y binibenta at 10 to 50% discount. Manufacturer's price po. Minsan ito, wholesale price naman minsan ang ginagamit na batayan at binibenta sa publiko. Ngayon, Ano-ano ang produkto ito, Yusek? kadalasan po, gatas, mga processed goods, kape po, tinapay, pati ho, mantika, sabon, bigas, itlog. At kahapon sa Tacloban, nagdala na po tayo ng construction material. So, kasama na ho ito sa nagbinibenta. Sinama ho natin ang Puyat Steel. Sila po ang nagbenta ng mga GI sheets sa Tacloban kahapon. Opo. Nabanggit nyo na po yung discount, 10 to 50%, ano? Opo. So what exactly ang role po ng DTI dito sa Diskwento Caravan? You merely facilitate, parang pumapagitna lamang po kayo, tama po ba yun? Opo, unang-una, kami po ang nag-identify ng mga lugar kung saan pwede na ho mag-Diskwento Caravan. Ito po yung mga lugar na alam po nating naghahanap na ang mga tao ng mga pangunahing bilihing pwedeng bilihin dahil hindi na po sila, kumbaga, nakalampas na po sila sa relief status, no? Kaya yun ho ang una naming hinahanap, mga lugar na pwede na hong magdala ng goods ang mga suppliers para ibenta. Pangalawa po yung security. Kami ho ang nagpa-facilitate dahil ito hong nangyari sa Tacloban ay medyo natakot ho ang ating mga suppliers na magdala at mag-replenish ng stock kung wala hong security. So yan ho ang ating trabaho. Inaayos ho yung lugar na paglalagyan mismo ng caravan, saan sila magbebenta, yung security or escort na manggagaling mula sa Ormoc or Hilongos all the way to Tacloban. At hindi lamang yon, pati ho yung pag-identify din po at pag-a-announce sa publiko na merong Diskwento Caravan na darating. Okay, so having said that, hindi nyo talaga pwedeng ipamigay tulad ng ibang iminumungkahi yung mga produktong yan. Opo, yun naman po ang pamimigay ho ng mga basic goods or relief ay gawa naman po ng DSWD. Ito naman ho ay ginagawa natin sa tulong ng maraming mga suppliers na sumasama sa caravan para naman ho doon sa mga meron na hong kayang bumili ng mga basic goods. Okay, para po sa Eastern Visayas, pwede po bang ibanggitin natin, identify natin saan-saan magkakaroon ng Diskwento Caravan at hanggang kailan po ito? Opo, naggaling na ho tayo sa Ormoc, Calbayog, Catbalogan, Baybay, Maasin, pati po sa Tacloban 2 beses na. Susunod po natin ang Eastern Samar. Kung hindi po Borongan, baka sa Giwan po. But tentatively po sa December 2 gagawin ito. Pero we will make the announcements as soon as maayos o maikasaho natin itong mga schedule ng Diskwento Caravan. Opo. Yusek, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much at magandang umaga rin po. Si DTI Undersecretary Zenaida Maglaya.